Hello mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. This is Kuya Jens at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Isang araw na naman po mga kalingap na tayo po ay muli magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At ngayon nga po mga kalingap, ang ating pag-uusapan ay nasa Mateo po. Ito po yung pinakamahalagang utos. Nasa Mateo 22 verse 37 to 39. So pag-uusapan po natin ano nga ba yung pinakamahalagang utos ng Panginoon mga kalingap. Pero bago yan mga kalingap, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. 2 araw po tayong hindi nakapag-upload dahil medyo na-busy po. Na-busy na naman po si Kuya Jens. Hindi na naman po natin na nagawa yung araw-araw na pag-upload ng reaction video, ng share ng Word of God. Pero sana po ay malaki pong bagay yung naitutulong po ng ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon para po tayo ay mamulat at maging aware po sa mga tinuturo po at sinasabi po sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At ayun nga po mga kalingap, sana po ay naibabahagi rin po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga kakilala, yung pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon. At ayun nga po, sana po ay palagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Saan man po kayong dako ng Pilipinas, saan man po kayong dako ng mundo. Napakarami pong mga nangyayari sa paligid na naman. Pero patuloy po na ang Panginoon Diyos ang kumikilos at nagpoprotekta po sa ating lahat mga kalingap. So ngayon pag-usapan na po natin ano nga ba yung pinakamahalagang utos. Siguro po lahat po tayo, aware po tayo doon sa 10 utos ng Panginoon. Yung sa 10 utos ng 10 Commandments. Nung time po ni Moses, sa Old Testament po, nung time ni Moses, ibinigay ng Diyos kay Moses yung 10 utos, para mag-guide sa mga tao. So ito po mga kalingap, sa Exodus 20, punta po tayo sa Exodus 20 muna po tayo at muli po natin balikan yung nakalagay sa 10 utos ng Diyos. Number 1, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. So si Yahweh po, ang Diyos po ang nagsasalita o nag-uutos po dito sa atin, sa 10 utos ng Diyos. Pangalawa, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pangatlo, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga, gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin, which is yung Sunday po. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, Monday to Saturday. At dadagdagan ko na lang po ng explanation pero yung tinutukoy po, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. So Monday to Saturday, magtatrabaho po tayo. Pero sinasabi ng Panginoon na yung pang-7 araw, which is Sunday, ay gawin natin natatanging araw para sa Diyos. Pero ang ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Yan. Pangsunod po mga kalingap, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Ayun, napakaganda. Ito po isa po mga kalingap sa napakagandang command ng Panginoon. Yung igalang natin yung ating ama't ina. Dahil ito po yung utos na may pangako. Magkakaroon tayo ng mahabang buhay. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. So ibig sabihin, bawal magkalat ng mga fake news, bawal gumawa ng chismis. At panghuli, huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Ayun po mga kalingap. So wag pong magnanasa sa hindi pag-aari. So ayun po mga kalingap. So yan po yung 10 utos sa Old Testament sa Exodus, which is maganda naman po mga kalingap na hanggang ngayon po ay syempre sinusunod po natin yan. Napakahalaga, lahat po ng Kristiyano ay alam po yung 10 utos na yan. Pero nung time na
nasa New Testament na, nung time ni Jesus, ay merong Pariseo na gustong sumubok kay Jesus. Gusto siyang subukin. Kaya tinanong nung Pariseo, "Guro, ano po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sa Mateo 22 verse 37, sumagot si Jesus, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." So yun po mga kalingap, yung dalawang pinakamahalagang utos. Kumbaga po parang sinimplify, sinamari, para hindi po natin makalimutan yung 10 utos ay ginawa pong dalawa ng ating Panginoong Jesus, which is number 1, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, kung ginagawa at sinasabuhay natin na talagang mahal natin ang Panginoon, yung command 1 to 10 kanina ay gagawin po natin. Susundin po natin yun. At kung gagawin din natin yung dito sa pangalawang utos na ginawa ni Jesus, sa pangalawang pinakamahalaga, yung pangalawa, na mahalin mo ang iyong kapwa, susundin natin din yung nakalagay sa 10 Commandments. Kumbaga po mga kalingap, sinimplify na po niya, pinag-isa na po niya. Kaya kung ikaw ay sinusunod mo yung 10 utos ng Diyos, automatic, dapat sinusunod mo rin yung dalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, gagawin mo yung nakalagay sa commandments, sa 10 Commandments. At kung ginagawa mo rin na minamahal mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ay ginagawa mo rin yung nakalagay sa 10 Commandments. So napakahalaga po mga kalingap na sa araw-araw po na ating buhay ay pinapakita po natin, sinasabuhay, nilalakaran at sinasagawa yung pagmamahal sa ating Panginoon, sa Panginoong Diyos at sa kapwa natin, tulad ng pagmamahal po natin sa ating sarili. So sana po mga kalingap ay na-remind po tayo, na-refresh po tayo na paano po dapat tayo mabuhay sa mundo. Mabuhay tayo ng sumusunod sa utos ng Diyos at sa pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at syempre pagmamahal sa ating kapwa at sa ating sarili. So yun lamang po mga kalingap, sana po ay may natutunan po tayo, na-bless po tayo sa Word of God, na-remind po tayo kung paano tayo mabuhay na naayon po sa kautusan ng ating Panginoon. So yun lamang po, marami po salamat and Jesus loves you. God bless. Bye-bye po.